Imagine this, gabi, malamig ang hangin sa dagat, pero sa loob ng ferry, may isang lalaking hindi mapakali. Bakit? Kasi mula pa kanina, panay ang sulyap niya sa harapan ko. At oo, alam kong kita niya ang nakabukol sa gray jogging pants ko. Hindi ko alam kung mahuhuli ko ba siyang tumitingin o talagang gusto niyang mahuli. At sa mga titig niyang yon, nagsimula ang isang gabing hindi ko inaakalang magiging mainit. Welcome to my ferry ride from Samar to Bicol, kung saan ang biyahe, hindi lang basta biyahe, kundi simula rin isang tukso. The ferryboat encounter from Samar to Bicol. Alam mo yung feeling na wala ka namang inaasahan, pero bigla na lang may mangyayari na magpapatibok ng puso mo at magpapatigas din ng ibang parte mo. Ayun, ito yung kwento ng isang biyahe ko mag-isa mula Samar papuntang Bicol. 10 p.m. na nun, sakay ako ng ferry. Medyo mababa ang biyahe, kaya chill lang ako. Gray jogging pants, jersey sando, simpleng ayos lang. Pero mahangin sa deck, tahimik at amoy alat ng dagat. Tapos, ayun na siya. Isang graduating student ng criminology daw. Matipuno, cute, at memory ng balat na parang sanay sa araw. Nakasuot lang ng jersey shorts, loose t-shirts at may cap. Exact opposite ko. Pero sa unang tingin pa lang, may kuryenteng dumaan sa akin. At eto pa, panay sulyap siya. Alam mo yung tipong hindi mo alam kung nahuhuli mo lang ba o sinasadya niyang magpahuli. Pero ito yung mas nakakainit. Ilang beses ko siyang nahuli na nakatingin sa bukol ko. Alam mo naman, jogging pants, walang pagtatago dun. Lumapit siya after a while, bitbit ang isang cup ng mainit na kape. Kuya, kape ka? Baka antukin ka sa biyahe. Ngumiti lang ako at tinanggap. Sa totoo lang, hindi na ako antok nun. Gising na ako sa kanya. Umakyat kami sa top deck. Doon, mas presko, mas tahimik, at mas kita ko yung mukha niya sa ilaw ng buwan. Ang dami namin napagkwentuhan. School niya, mga plano niya after graduation, pati mga trip niya sa buhay. Walang dull moment. Pero habang nag-uusap kami, ramdam ko yung init na dahan-dahang umaakyat sa pagitan naming dalawa. Minsan, bigla siyang isasagi yung kamay niya sa hita ko habang nagtatawanan kami. Hindi ko alam kung aksidente lang o sinasadya niya talaga. Pero bawat dampi, parang may dumadaloy na kakaibang kuryente. At habang papalapit na kami ng Sorsogon, may isang tingin siya na hindi ko malilimutan. Yung tipong parang may ibig sabihin, pero hindi mo pa rin alam kung hanggang saan aabot. Pero McCoy knows, hindi pa dito natapos ang kwento. Kasi minsan, isang simpleng biyahe, may nagsisimula na mas masarap kaysa destinasyon. Hanggang sa muli, ito po, si McCoy.